Hi mga Hi mga ka-builders! ka-builders! Welcome Welcome to to Coin Coin Builders Builders TV! TV. Alright! Ito, palakpakan naman dyan. Ang galing. Woohoo! Oo, Kamusta, Drake? ang hirap talaga pagsabayin nun. Okay naman, mabuti. Yes, hopefully, Ikaw, kamusta ka, M? ayos naman. Ito, nagtatrabaho lang. Kayod lang. And yes, this is M, and in this channel, we will create a financially free future. Yep, that's right. What's up mga ka-builders? This is Jake, and in this video, we will teach you how to create your own MetaMask wallet. Wow! Alright, please note that we are not financial advisors here, and any information provided by us should not be construed as financial advice. Yes, we strongly encourage our viewers to conduct their own research before making any financial decisions. It is important that you understand the risk involved in any investment and make informed decisions based on your own financial circumstances and risk tolerance. Thank you for your understanding, Okay, mga ka-builders, let's start. and let's build. So mga ka-builders, so ito na nga, tuturuan ko na kayo kung paano kayo makakapag-create ng inyong MetaMask wallet. Alright. First, mag-open lang kayo ng inyong browser. So kahit ano yung browser na meron dyan sa inyo. In our case, gagamitin namin ay ang Google Chrome. Once available na, i-type lang natin sa ating URL bar. Ito pala, metamask.io. Right, then enter. Click enter. And once nag-load na yung ating web page, makikita natin yung blue button na download for Google Chrome. So kung ano yung gamit yung browser, it's either Edge, Brave, or kung ano man yung gamit nyo, is syempre yung logo ng browser nyo, yung nandiyan dyan. So click lang natin yung download for Chrome. Ayan. Ito na. After nyong i-click yung download for Chrome, mareredirect kayo sa Chrome Web Store. And i-click naman natin yung add to Chrome na button. Alright. And ayan, click natin yung add extension. Medyo matagal lang to, depende kung gaano kabilis pala ang inyong internet connection. From 1 second to 1 year. Yun. Bilis lang Doon pala. nagbabari. Ayun. Diba? Ayan. And kung meron na kayong dating MetaMask, pwede kayo inyong i-import yon. And syempre, para dahil sa tutorial na to, ina-assume namin na wala pa kayong MetaMask wallet. Tick natin yung box na I agree to MetaMask terms of use. Pwede nyo naman basahin yan. I-click nyo lang yung, kasi naka-hyperlink naman yan. Click nyo lang yung terms of use. Okay. And then, kapag nabasa nyo na, balik ulit kayo dyan and click nyo yung create a new wallet. Alright. And click natin yung I agree. And dito naman sa stage na to, magke-create kayo ng password na dapat ay strong or hindi basta-basta mahuhulaan ng ibang tao. Okay. Combination ng words, special character, and numbers. Yes, numbers. There you go. Siyempre, yan, kailangan parehas lang yun mga ka-builders, no? And tick lang ulit natin yan. I understand. Yan. Dito naman, click lang ulit natin yung secure my wallet dahil yan ay recommended. Alright. So, mga ka-builders, meron siyang sinasabi dito. Write down this 12-word secret recovery phrase and save it in a place that you trust and only you can access. Tips. Save in a password manager. Tip number 2,
store in a safe deposit box. Number 3, write down and store in a multiple secret places. So, ayan. So, bakit niya nire-recommend yan, no? Una, sinasabi niya dyan, dapat walang tao nakakakita dapat yan bukod sa'yo. Ikaw lang dapat. Walang sumisilip-silip sa balikat mo. Hindi ka Oo. naka-share screen. No? Tama. And wag mo tong ika-copy and paste and magpo-produce ka ng any digital copy. Huwag mong pipicturan, print screen, wag ganun. Ang ina-advise niya is kumuha kayo ng paper and pen and then isulat nyo yun. Siyempre, itago nyo sa secure place. Ayan, i-click lang natin yung Reveal Secret Recovery Phrase. Sige. 12 words yan. Next. And ayan, kaya kailangan meron kayong copy kasi ipapakompleto niya yan para i-confirm na alam mo yung secret recovery phrase mo. Perfect. Ayan. Ito Input kanina lang natin yung tamang word dun Tama. sa blank. And then click confirm. There you go. Ayan, so congratulations! Nakapag-create ka na ng iyong wallet. Yay! Congratulations. Click lang natin lahat ng blue buttons dyan. And syempre, ang MetaMask wallet by default ay nakakonect sa Ethereum mainnet. Pwede kayong mag-add ng network. Click lang natin yung arrow, down arrow. Then, Yep. And then add tayo ng network. okay. Kung ang project na inyong pagpo-participatean ay is under ng Arbitrum 1 or Binance Smart Chain or kahit anumang blockchain or network is na nandito, pwede nyo lang i-click yung add button na nandun sa right portion ng network na yon Alright. para ma-register at ma-i-add yung network na yun sa inyong MetaMask wallet. Yes, yung Binance Smart Chain Network. Okay. Then, let's click up. Ayan naman yung details ng network na yan. And then, switch ka from Ethereum mainnet to Binance Smart Chain Network. Nakapag-add ka na at nakapag-switch ka na rin from Ethereum mainnet to BSC mainnet. So, pwede naman kayo, kung nakikita nyo dyan, no? Mas malaki naman yung token or yung coin, yung BNB coin, kesa dun sa babang value niya na US dollar. Pwede nyong baligtarin yan kung mas familiar kayo sa fiat currency. Alright. Para gawin yon, click mo lang yung avatar dun sa upper right corner and then go to settings. Yep. And then dyan sa general, kung into peso ka, pwede mong palitan yung currency conversion. Hanapin lang natin yung Philippine peso. Yan. And then, yung sinasabi natin, yung primary currency natin is gawin nating fiat para nakikita natin kung magkano na lang yung laman ng ating wallet. Then, click close. Ayan. So, yung main niya is in PHP na or in Philippine peso. Bigyan ng pangalan yung ating wallet. Para gawin yun, is click lang natin yung menu. Yan, 3 dot na yan dyan sa gilid. And then, account details. And nakikita natin yung pencil. Click lang natin yung pencil. And pwede na nating i-edit at bigyan ng pangalan yung ating MetaMask account na yan. Kung gusto naman din nating i-import yung wallet na to sa inyong mobile phone, punta ulit tayo dun sa menu, dun sa 3 dot. Punta ulit tayo sa account details. And ang gagawin natin is kukuhanin natin yung private key ng wallet na to. So, click natin yung export private key. And dito, tinatanong niya yung ating MetaMask password para in return, ipapakita niya sa atin yung private key ng MetaMask na to. Yep, i-copy nyo lang yan and then isulat sa papel. Okay. And kapag mag-i-import kayo ng wallet sa inyong mobile or sa kahit sa anong device, pwede nyo gamitin yan at hindi nyo nagagamitin ang inyong seed phrase. Paalala lang mga ka-builders sa mga nakakatanggap ng emails,
ng mga phishing emails, walang dev or team or sino man ang magtatanong ng seed phrase mo. Ikaw lang dapat ang nakakaalam niyan at kaya dapat wag mong ibibigay kahit kanino yan. Doon na nagtatapos ang ating video tutorial para sa pagka-create ng MetaMask wallet. I hope madami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video na to. Yes, thank you so much, Shiv. Palakpakan naman natin. Yes, very informative content, and of course, we will continue to produce high-quality informative content. Ayan. Mga ka-builders, help us build our community by following and subscribing to our social media as we provide updates and interesting contents in our Facebook page, Twitter, Instagram, and YouTube channel. Okay, mga ka-builders, always remember, Get out of the rat race!